Morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay Leonard Murasil Boracay at sa kanyang tatay, at si Joris Abordo Bicol, Ilmar Padilla Lamitaxor Medellin Cebu, Baldilos Xmod GMA Cavite. Xmod na parang mga dancer po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay ito po ay na-vlog ko na dati mga kaibigan, kasi may nagtanong sa atin na, boss, bakit ba daw yung manok natin bago dalhin sa exam ay bakit ipahinga pa natin ng 3 araw? At saka bakit natin ilagay sa kulungan? Sa ganung klaseng mga usapin naman mga kaibigan, pag ang manok talaga, lalo na pag galing yan sa 21 days conditioning, siyempre araw-araw mo yun, mayroon kang tinatawag na daily routine exercises, bangga mo yun para naman malikom o lunasan yung mga sakit sa katawan, yung mga medyo tama niya sa mga multivitamins o ano man yun, ay talaga mapahinga siya mga kaibigan, ma-relax yung isang manok po. Kasi bakit natin ilagay sa kulungan? Kasi mga kaibigan, pag pabayaan mo lang yan sa cord, palipad-lipad yan, kilos, siyempre pag ilagay mo na yan sa kulungan mga kaibigan, medyo mabawasan yung kilos niya, siyempre malikom yung lakas ng isang manok. At saka kasi pag may lagay mo yan sa kulungan mga kaibigan, pag gabi hugasan mo yung mga paa nila, prisko isang manok po. At saka mga kaibigan, limited lang yung kilos na magawa niya mga kaibigan. Siyempre sa araw na examination, doon talaga niya mabuhos lahat na yung mga tinatagong lakas niya mga kaibigan. Kasi pag ang manok, pabayaan mo yan sa cord, pabayaan mo lang, tapos pag dating ng araw na examination, doon mo na automatic dalhin. Naku, baka mabigla yung isang manok mga kaibigan, hindi niya makontrol yung ano niya. Mas maganda talaga yung ipahinga mo. Bakit 3 araw? 3 araw mga kaibigan, kasi alam nyo na, ay katulad din yan ng tao. Pag hindi naman yan mawala yung sakit ng katawan ng isang minuto lang, isang oras lang, magano talaga yan ng araw, 3 araw, lalo na pag dumating ng 3 araw, medyo makarelax na talaga yung mga muscle o isang manok. Kasi pag sa araw ng conditioning mga kaibigan, may daily exercises kayo dyan, may bangga, siyempre medyo sumasakit talaga yung mga katawan ng isang manok. Para malunasan yan, talagang i-keeping natin yan mga kaibigan sa kulungan. At saka makapagpahinga talaga sila ng maayos po, kasi limitado yung kilo sa isang manok dun sa kulungan. Sa akin mga kaibigan, pag mag-keeping ako, yung talagang kulungan na medyo maliit lang talaga mga kaibigan, maliit na espasyo lang para hindi siya talaga makakilos, pero presko sa loob ng kulungan. Kasi itong kulungan ko mga kaibigan, yan, screen yan, tapos lagyan ko ng pila para medyo wala siya makita po. Kasi ang manok, pag makikita ng ibang manok din, kilos na kilos din sa loob, hindi siya nakapahinga po. Kaya sa akin mga kaibigan, eksakto talaga yan 3 araw. Kasi pagdating ng 3 araw yan, medyo mawala na talaga yung masakit-sakit ng isang manok. At saka inugasan mo pa yung mga paa kada gabi. Pag medyo mag-keep mo na siya sa kulungan, medyo magprisko talaga isang manok. Talaga napaka-kailangan yun mga kaibigan, lalo na pag mag-quinting ka na. Doon talaga ang pinaka-importante mga kaibigan, yung hugasan mo yung mga paa, medyo ilamusan mo kunti ng mukha. Huwag naman yung basang-basa, baka mag-isipon naman yung manok mo. Kung talagang basahin mo lang yung kamay mo, tapos punasan mo lang yung mga dito mukha niya. Hindi katulad ng iba mga kaibigan, talagang basang-basa po. Nako, pangit naman yung mga kaibigan. May tendency pa na medyo manalaw yung manok yung mga kaibigan, medyo maduwag po. Totoo yan. Kasi yan dati mga kaibigan, may manok ako mga kaibigan na medyo talagang medyo matapang na manok mga kaibigan. Araw-araw kong dinabugan sa umaga, nawala yung pagkano mga kaibigan, nawala yung medyo pagkamanhiter ng isang manok. Iba yung mapasukan ng moisture ng isang manok mga kaibigan. Talagang magkalma po. Lagyan mo dito sa pakpak, ilalim ng pakpak, lamdamugan mo, medyo makalma talaga yung mga medyo mga kaibigan, yung mga man-fighter na manok. Nako, yun ang mga kaibigan, yun ang sikreto po, na basahin mo yung mukha, yung makilikili, tapos i-massage nyo.
ay medyo magkalma yung isang manok na medyo matapang po. Kaya mayroon akong manok dati mga kaibigan, pero maanohan lang yan, medyo mawala lang yan ng kunti. Pero pag magkondisyon ka, ako bumabalik na yung ano nila mga kaibigan, bumabalik na naman yung ugali nilang medyo matapang talaga po. Kaya yung mga vlog na nakita natin sa mga ano mga kaibigan na paano pabaitin, ako hindi talaga bumabait yan mga kaibigan, kahit pa magpustahan tayo dyan. Kasi pagdating ng araw na ikondisyon mo na yan, bumabalik na naman yan sa dati niyang ugali po. Totoo yan mga kaibigan, wala talagang lunas yan mga kaibigan na pabaitin yung medyo matapang na manok, medyo manhiter na manok. Wala po. Pati nga yung ano mga kaibigan, yung nakita ko yung may luha-luha mga kaibigan, dati na i-vlog ko yan, suka lang tsaka asin at saka yung silak. Pero napatunayan ko talaga mga kaibigan na mahirap gamutin po. Bira na lang siguro sa mga injectable mga kaibigan. Sa akin hanggang lumalaki na, hindi pa nawala po. Nagsisi ako, nag-vlog ako dati mga kaibigan kasi ano din, parang ano-ano lang ba, yung mga sundog-sundog lang ba mga kaibigan, lagyan ng suka, asin, hindi mo wala po. Mayroon akong manok dyan mga kaibigan, umabot na lang medyo may edad na, may luha pa rin. Totoo yan mga kaibigan. Siguro injectable vitamins, yung mga antibiotic lang siguro mga kaibigan makapagwala ng ganyan, yung mga bacteria siguro, ganon siguro. Hindi ko pa naanuhan mga kaibigan kasi pag may manok akong medyo magluha-luha na may edad na, ibigay ko na yan mga kaibigan kasi di ko alam kung ano yan, anong tawag yan, baka ano yan, yung Paul Culera yan, baka ano yan, kasali ng Paul Culera siguro. Kasi Paul Culera mga kaibigan marami po, kasi may Paul Culera na medyo, yung dito niya parang lumalaki, yung medyo umano yung mata, medyo naghubag po mga kaibigan. At saka laway-laway, marami po. Kaya sa akin, pag may manok akong luha-luha dito mga kaibigan, bata pa, makuha mo yan. Sa akin, ginagawa yan dati, linalagyan ko ng 500 po, yung dito niya, yung mata talaga. Tagalan mga kaibigan, maabot ng mga 2 weeks na wala po. Pero pag dumating pa yan ng mga 8 months mga kaibigan, ako hindi na maulunasan siguro yan. Depende na lang siguro, diskarte mo sa akin, kaibigan, ayoko ng ganyan po. Ibigay ko na yan sa mga kaibigan natin. Bahala na sila kung paano nila gamutin po. So sa akin, ako, nakakaano lang yan ng oras mga kaibigan. Maglaluha, kaya may edad na, nako, umabot na ng 1 taon, ako, ibigay mo na yan. Totoo yan mga kaibigan, itong pinag-usapan lang natin ay talagang bakit 3 araw natin ipahinga yan. Para naman, maanuhan talaga yung, kasi pag hindi naman yan makuha yung masakit-sakit ng katawan mga kaibigan, 1 oras lang, 1 araw lang. Kaya pinaka-eksakto talaga yung 3 araw mga kaibigan makapagpahinga yung manok po. At saka eksakto talaga na ikulong mo yung manok kasi para maanuhan yung malimitahan yung kilos sa isang manok mga kaibigan, para malikom yun sa araw ng examination po. Yun lang naman talaga mga kaibigan, i-vlog ko na to dati. Pero hindi tayo makahindi, lalo na pag medyo baguhan po. Kasi kahit ako dati, bakit natin ilagay pa sa kulungan? Pwede naman sa cord lang. Pero nung natuklasan ko mga kaibigan, talagang epektibo po yung ilagay mo sa kulungan kasi doon mo siya ibibibibi na mga kaibigan doon ka na maghugas ng kanyang mga paa. Pero bago mo yan ilagay sa kulungan, linisin mo na yung kulungan mo mga kaibigan. I-disinfect mo muna, lagyan mo ng mga sunrocks, sprayhan mo, sabunan mo yung kulungan mo para talaga malinis na po. Yung talagang pinakamalinis na po yung kulungan niya. Lalo na pag malagyan mo na yung mga paa niya, mahugasan mo na, mailagay mo na siya doon sa batugan niya, pati batugan mo niya, hugasan mo yun. Talagang feeling ng isang manok mga kaibigan na talagang priskong-prisko na po. Kaya talagang lumalabas mga kaibigan na pointed yung manok mo sa araw ng exam po. Pagdating doon mga kaibigan, talagang ma-perform niya ng maayos kung ano yung gusto mong ipalabas mga kaibigan bilang isang handler po. Yun lang mga kaibigan, yun lang po ang pinakasimple dyan. At saka mga kaibigan, may kinukuha tayong dagdag pwersa na trayo na 5K mga kaibigan galing sa EBC Baliti Game Farm mga kaibigan. Medyo hindi naman masyado mahal kasi, pero din yun mga kaibigan na parang Red Game Farm din yun kasi nakita ko kasi yung broadcast mga kaibigan na pinapakita ko sa grabe pumalo po. At saka mayroon naman tayong 5K dito na mga 2 babae, medyo damihan natin po. Para sa natin yan, Litborn siguro mga kaibigan. At saka isang golden boy na babae.
Yun din, pahulugan din natin yun mga kaibigan. Sa Silton po, sa Litborn mga kaibigan. Mag-breeding tayo dyan. Baka doon na natin mailagay. Hindi natin alam mga kaibigan. Kaya pagdating, ipakita ko sa inyo po. Vlog natin yan. Pakita natin sa inyo. Para naman, at saka may ano din tayo mga kaibigan. Limon po. Limon, Ducalci limon talaga mga kaibigan. At saka pinarisa natin ng limon 84 po. Kasi nakita ko rin sa Facebook, medyo baldado yung lalaki. Medyo hindi masyado kamahalan mga kaibigan. At saka baldado yung broodcock. Kaya ano na, binayaran ko na po. Nakita ko rin sa Facebook mga kaibigan ako, grabe kung pumalo po. Super. At saka pumalo at saka magaling din. Napakaganda ng pares sila mga kaibigan kasi limon. Pinarisa ng limon 84 na babae po. Nako. Kasi mas bumabalik yung ano po, yung mga limon ngayon kaibigan. Pero ayoko po nung limon ng mga ano, yung kay Buntiro po kasi iba na mga kaibigan. Yung talagang limon na talagang, yung limon na yan mga kaibigan, ang ano dyan ay dati sa ano yan sa Bacolod galing yan mga kaibigan kay Alan Yaplito po. Medyo ano na, mahinga na yung tao na yun, ang bait na tao yun. Doon nakuha namin mga kaibigan, taga Bacolod din. At saka yung ano talaga, yung Green Legs na limon 84 kay Paing Aranita ka talaga yun mga kaibigan. Kaya maganda silang ano po. Pero limited muna yung maibigay natin mga kaibigan. Baka kunti lang kasi paramihin muna natin po. Kasi gusto ko makalikom ng maraming babae na limon po. Kasi bala ko rin i-cross sa mga kaibigan, Silton po. Depende na yun. Pero di muna tayo magsalita ng tapos ngayon mga kaibigan. Kasi hindi nyo pa nakita. Pakita nyo muna natin. Hintayin muna natin mga kaibigan. Baka next week po i-vlog natin yan. Ayun lang po, yun ang ating mapag-usapan sa araw na to. Sana yung mga nagpahulugan sa atin, sana mga kaibigan, yung pili kunin nyo na po. At saka yung hindi pa nakahulog, sana magbigay na kayo mga kaibigan. Kasi medyo din ako naman pag mayroong mga kulang mga kaibigan, madali lang naman tayo pag-usapan po. Di ko naman dati sinabi ko na medyo na po, yung wala na pag di nakahulog. Pero medyo mga kaibigan, medyo maawa ako mga kaibigan kasi tayo na may mga pobreng gilid-gilid buwis lang, tapos maawa tayo pag i-forfeit natin yan mga kaibigan. Patuloy na lang kasi alam nyo na tayo naman tayo lang ang magkakaintindihan dito mga kaibigan. Mga pobreng magmamanok lang tayo. Kaya hindi naman ako masyado stricto dyan mga kaibigan. Hindi wala na. Kasi pag i-forfeit nyo yan mga kaibigan, mahirapan pa yan maghanap ng pira. Totoo yan. Kaya kung gusto niya ipatuloy, susunod na rin, patuloy nyo. Pero yung ngayon mga kaibigan, sino pa yung hindi nakahulog, maghulog naman kayo po. Kasi mahirap din, mahalin yung mga pagkain mga kaibigan. Kaya lalo na ngayon marami tayong iniisip kasi may binili akong broodcock at trayo yun, 5K, isang golden boy at saka may limon pa. Limon pare sa limon 84. May gawin pa tayo doon na area natin, paano natin yun kasi pa tayo mga kaibigan, magbakod pa tayo ng bahala na po. Basta gusto ko talaga mag-umpisa tayo doon mga kaibigan. Yun lang mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat po.